Hello mga katropa-lods, good morning po sa ating lahat. Ito ngayon sa Antipolo, meron tayong tanggap na tawag na mayroon ipapatching na aircon na LG na window type, no power daw to. So ngayon, aakyat na ko doon sa taas. Yan yung aircon na nasa likuran ko, yun yung LG na wala daw power, sabi ng customer. In reset kumbaga. I-reset ko, pero no, may umiilaw yun. Yung ilaw yung time na yun. Kasi na-reset ko, okay na. Pero ito kasi ngayon, walang ilaw totally. Sa makatuwid dead seat ang unit. Merong power yung outlet. Akala meron, di ba? Oh, mayroon. 232 volts. May AC siya. So ba tayo mag-power on? Wala. Totally, wala. Wala. Totally dead seat, no? Iba pa baba natin. So ayan, nakababa na yung unit. Nakapasok naman na voltage 220 papunta dun sa motherboard. So ibig sabihin okay yung kanyang saksakan. Sa motherboard na tayo, magchichinarang ko na sa customer na i-pull out ko na yung motherboard. Hindi sa shop ko na lang ito gagawin. Mas komportable tayo pag nasa isang lugar tayo na talagang doon mo siya i-repair. At isa pa, nandun din yung mga kagamitan natin. So ngayon nandito na tayo sa shop. Ayan, dala ko na yung board. Bago ko buksan yung kanyang pinaka motherboard, i-try ko muna siyang uli saksak. Dapat pag saksak pa lang yan, meron na kalad tayo marinig na buzzer. Pero wala eh. So wala, hindi na tayo magsaya ng oras. Kulikutin na natin to. Pagbukas ko mga katropa-lods, bumungad agad sa dalawa kong malalaking mata. Bahay ng langgam. Ay nako. So posible ito yung dahilan kaya hindi nag-on yung aircon. Kasi ito yung mga koneksyon na galing doon sa mainboard na nagsusupply ng 5 volts papunta sa kanyang receiver at saka yung kanyang mga data signal. Ito pala yung una natin nakikita na posible na hindi nagpa-power yung unit. At saka hindi pa natin alam kung ano pa yung ibang problema. Ang mas maganda dito, i-repair ko muna siya para matesting din natin maya at malaman din natin kung ano pa yung mga iba niyang problema. Start ko na lang yung mga wire niya and then pagdudugtungin ko na lang yun bawat linya. Kasi hindi na natin pwede gamitin yung pinakasakit niya. Posible corroded na rin yun sa loob at saka baka mag-backjab pa rin tayo. So ayan, isa-isa ko na siyang hinihinang. Bali magkadugtong yan mga katropa-lods. Dapat sigurado tayo sa mga wire na idudugtong natin dito kasi hindi tayo pwede dito na magkamali o hindi tayo pwede dito na magkasalisi ang mga wire dahil ang bawat linya nito ay mayroong halaga. May 1,000, may 2,000, may 5,000, may 10,000. Joke lang. Masyado kasi kayong seryoso. Nagpapatawa lang ako. Okay, yung totoo, seryoso na tayo. Yung bawat linya nito, mayroon ditong ground, mayroon ditong supply na 5 volts. And then yung ibang wire nito, mga data na galing sa ating system control. Kaya hindi ka pwede magkamali o hindi ka pwede magkabaliktad. Nagpalit ako dito ng dalawang signal wire. Gawa ng kinalawang na yung pinakakawad niya doon sa loob. Hindi na rin natin pwede siya gamitin. Gawa ng magkakaproblema din siya balang araw. Hirap na kasi makadalo yung signal nun. Itutuloy pa natin. So ayan, pinasok ko sa kanyang pinaka-short cable para safety yung signal wire natin. Hindi siya mababad sa init. Okay, ngayon natapos naman natin ayusin yung kanyang harness wire. Okay, itatry na natin kung ito lang ba talaga ang may problema. Testingin natin para magkaalaman. Ayun no, gumagana na siya mga katropa-lods. So working na yung board natin. Yun lang pala talaga may problema. So ayan, good na yung board natin. So pwede ko na ito ikabit bukas. Ibabalik ko na ito doon sa customer. Tsaka para makasingil na rin tayo. Ayun, nakatapos na naman tayo ng isang repair. Okay, success tayo sa ating ginawa ngayon. Thank you po Lord. Thank you po. Maraming salamat po.